continue to abide in the vine. In order for us to grow, to mature, is to become always connected in the vine. Alam po lahat po na aspeto ng buhay natin, physically, emotionally, even financially, we should always be connected to the true vine. You cannot be financially secure, mentally secure. You cannot be physically secure. Tama? If your spiritual life is dead. Good morning. So this is our third Sunday. Pastor Henry is now in Bulacan. Joining po dun sa 40th year na pinupuntahan natin doon. So, it's a milestone. No? They started just like us 40 years ago, and then God had blessed them. No? Kung patuloy tayong nagtatapat sa ating Panginoon, higit ang kanyang katapatan na i-fulfill ang lahat ng kanyang pangako sa atin. And it happened right now in that church, no, na sinimulan lamang po ng Panginoon, ginamit lamang kami mga instrumento na nagtatrabaho sa PLDT. And I have seen how this church grow. Kasi po nagsimula sila sa lupa, yung kanilang tinutuntungan, apat na poste, tapos bubog na. Simbahan na po yun. Tapos yung kanilang instrument, this is how you will be amazed ng biyaya ng Panginoon. Kasi yung drummer po nila na ngayon ay tumatay yung pastor, ang ginagamit po lamang nila when they started, doon sa drum, wala na rin kasi silang pambili, yung galon po ng tubig. Yes. Ay, di ba, yung galon. Yung galon, yung 4 liters pero yun po yung drum nila. And when you offer those things to God, even though sa tingin mo hindi yung magagamit, pero pag binigay mo sa Panginoon, nagiging useful. Ang ganda po ng tunog ng drums na yun. Ngayon lang, hindi na nila nagamit kasi nga, they are now a big church. And they are now celebrating their 40th year. Tayo, nasa 12 years na tayo ng bilang isang simbahan. And I believe, the promise of God for us is 2025 of being fruitful and in abundance or multiplication. God's word will always stay forever. Amen. It will remain the same. Ang kailangan lamang natin ay tanggapin ito, paniwalaan at isa pang buhay. So it's all about us. Kaya nga in John 15, sabi ganun, if you remain in me, and I remain in you, and you should bear fruit. That's the essence ng pagiging patuloy na nanatili sa ating Panginoon. And God is using our church, no? Na dito tayo tinanim, dito tayo lalaki at lalago at mamumuna. Amen. Amen. So sa umaga po ito, ang ating pong topic is about purposeful branch. Amen, yeah? Purposeful branch. Nung pinipreach po ni Pastor Henry yung kanyang message last Sunday, God has already spoken to me kasi ako ngayon na naka-assign. So sabi ko, Lord, kasi ang hirap pong i-continue yung mensahe ng Panginoon, lalo-lalo na ang pinag-uusapan ko ay kung paano tayo mamunga, kung paano tayo manatili, kung paano tayo tapyasin ng Panginoon. Kasi there are process, di ba? May proseso po yung pinag-aaralan natin in John 15. Beginning from verse 1 to 12, ang aking pong coverage ngayon ng ating pag-aaralan. And it speaks about the fruitful branch. Kung hindi ka naman pala namumunga dahil yun ang trabaho mo bilang branch, kundi yung pamumunga mo ay may kadahilanan. May purpose. Good reason. Merong kang dapat na yung bungang yun ay hindi lamang naturally na bumunga dahil ikaw ay naka-remain, naka-attach sa totoong vine, but you're being a branch has a purpose. Amen? Amen. Diba? Ang branch hindi siya magkakaroon ng dahon at mamumulaklak at mamumunga kung hindi niya i-aalaw na dumalo yung mga nutrients na nakukuha niya sa vine at sa root. Tama ba yan? Amen. Amen. That's why kailangan niya manatili siyang buhay, manatili siyang willing na dumaloy.
No, dumalo yung mga nutrients na nakuha ng vine dun sa roots. No, that is the natural way if you are looking sa fruit-bearing tree. Kaya nga sa mga puno, makikita mo may mga sanga na maraming bunga, may iba, wala. Right? And itong pinag-aaralan natin speaks about ubasan. Kasi in Israel, no, doon sa lugar ng Israel, common po ang ubas. Common po yung prutas na yun. At kung titingnan mo, kahit saan ka pumunta, bagaman disyerto, ang Middle East, tama ba? And Israel is part of that land. Pero sabi ng Lord, that land is a land flowing with milk and honey. That land is so abundant. That land is prosperous. And that land, even, kanuman ang itanim mo sa lupang yon, tutubo. Kaya nga maraming pumupunta doon ng mga agriculturists. They want to learn kung ano yung meron doon sa lupang yon. Kasi buhangin, disyerto, and yet that land is so abundant. Amen? Very fertile. The same thing that God wants to do in your life and in my life. Amen. No? Na madalas titignan natin sarili natin para bang tingam or nauubos or napapagod or nagsasawa or nadi-discourage, di ba? Na-stress, nadi-depress. Pero when you came, pag ikaw ay laging naka-attach sa totoong vine, and that is Jesus, nagkakaroon ka ng buhay. Amen. Nagkakaroon ka ng purpose. Nagkakaroon ka ng kaligayahan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, I speak Jesus in your life. Yan po yung kinanta natin. We speak Jesus. Sabi ko na, speak Jesus for your family. Speak Jesus in the mountain. Speak Jesus in the street. Di ba? Speak Jesus over all your enemies. Because your name, what? Is power. Your name is healing. Your name is life. Buhay. Kaya pumunta po tayo dito, not because of, you're coming here, pumunta ka dito not because gusto nyong marinig ako, marinig si Pastor Alidia o si Pastor Henry or sino man na tumatay dito. Ang gusto nyo marinig ay ang mabuting balita na nagbibigay kaligtasan. The gospel of our Lord Jesus Christ. Amen. Tumalo na tayo sa John chapter 15. The Message translation. Our topic for today is to become a purposeful branch. Na ibig sabihin, ikaw na nakakabit sa puno, sa totoong puno, sa totoong vine, ikaw ay ini-expect na mamunga. At ang pamumunga mo po ay natural. No effort at all. The branch, kapag ang branch po, ang sanga ay naka-attach sa puno, normal po yung kanyang paglalagay ng dahon, paglalabas ng dahon at bulaklak at bunga. Tama po ba? That's the purpose of the branch. Manatiling naka-attach sa puno, at yung branch na yun ay magkaroon ng mga dahon, at magkaroon ng bulaklak, at magkaroon ng maraming bunga. Amen. At dahil doon, kahit mabigat yung bunga, nananatili ka matatag. Right? Nananatiling dumadaloy ang magagandang bunga, kung manggaman yun o ubas, especially the grapes. No? Kapag ang grapes ay namunga, di ba, doon sa isang tangkay, how many grapes can you see? Can you number? Can you count pala? Naka-count niyo ba? Sino hindi rin nakasama sa La Union na nakapunta doon sa grapes vineyard? Sino yan? Taas nga eh. Di ba? Nakayuko pa nga tayo doon. Tapos, yung isang tangkay, that's you, that's me. Nabilang mo ba kung ilan yung grapes na nakalagay doon? Siguro, average na rin mga 40, 50. Right? And that branch continue to hold that kind of fruit. And that's you and that's me. God wants you
to live in abundance. God wants you to experience this kind of once in a lifetime. Kasi once in a lifetime lamang po tayo naririto sa lupa. And after that comes eternal life, in heaven together with our Lord Jesus Christ. But for this morning, allow me to share to you ano ba ang merong buhay na dapat na isinasapamuhay ng bawat sa atin. And that is to become a purposeful branch. Babalikan po natin, hindi tayo lalabas ng John 15. Last Friday, the last 2 Fridays, we are now in a series of sharing the Word of God through our brethren, or through our tatays. Totoo po yun, habang nagtatapat ka sa maliit na bagay, ang Diyos ay higit na tapat na ikaw ay kanyang pagpapalain. Amen. The men's ministry started only the 2 of them. Tama ba ka, Arman? Ikaw at si Arman. The dynamic duo. Si Matt and Jeff. Kilala niya si Matt, matangkad, si Jeff yung Batman and Robin. Silang dalawa lamang po naglilinis ng ating simbahan. Wala pa po ako sa eksena. Then here comes JR. Ikaw ba yung pangatlo? O si Eric? Si JR muna. Matagal pa si Eric eh. Matagal pa. Silang tatlo nagbubulahan dito. Kwentuhan. Ay namin ni Eric, pasaway pa raw siya. So yun ang kanilang ginagawa. Until such time na faithful in doing little things, God honor these things. Naging 4 sila. Nahawa si Michael. Tapos nahawa na rin ako kasi kailangan ko ng bantayan kung ano na yung mga pinagagawa nila. Mamaya kung ano yung ginagawa lang nila dito na nagpapalipas sila ng oras pero walang buwenta. Pero the good news is that, sabi po doon sa Galatians, di ba? Huwag tayong mapagod o gumawa ng mabuti dahil sa tamang takdang panahon, tayo ay aani. Anong klaseng ani yun? Ani ng kasaganahan. We will reap joy sa pinag-arap sa share sa atin ni Pastor Rogers. And God is so good. Nung nakita ng Panginoon na we are faithful in little things, God bless this ministry. And last 2 Friday, first Friday, ang ganda nga ng mga sharing nila, it speaks about you choose life. Yun po yung first topic. Sinusulat ko lahat kasi gusto ko makita kung may progression po yung pinag-aaral natin. The first topic that a brother shared to us last Friday, before this last Friday, ang sharing niya, that was February, first Friday, you choose life. And then last Friday, choose to love. Dahil, kinabukasan, Valentine's Day, and even today, di ba? And patuloy natin inaawit yung love, the love, And God's love, yung pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin, yung binigay niya yung kanyang buhay para sa atin, may purpose ang Panginoon. Yes. Amen? Iligtas tayong lahat. At dahil sa kaligtasan na yun, hindi ka lamang, thank you Lord, enjoy na ako, ligtas na ako. No! That kind of love that we receive from God, ay meron dapat nakaakibat din na, bakit kaya binigay ito ng Lord sa akin? At ikaw naman na tumanggap, bakit ko tinanggap ito? Hindi nyo ba natanong yun? And it connects us that na tayo dapat nananatili sa pag-ibig na yun. Nananatili sa ginawa ni Kristo sa ating buhay. Dahil alam ng Diyos na meron kang purpose. That's why you become a purposeful branch. Let's go now. Sabi niya na, I am the real vine and my Father is the farmer. He casts off every branch of me that doesn't bear grapes. And every branch that is grape-bearing, He prunes back so it will bear even more. You are already pruned by the message I have spoken to you. You are already clean because of the word that you receive. Yan po ang dapat nating laging tatandaan every time na lumalapit tayo sa Diyos. Totoo po, marami tayong pagkukulang. Totoo po na nagkakamali tayo. Totoo po na nagkakasala tayo. Totoo po na nakakasakit tayo ng ating gawa.
totoo po na tayo ay pasaway sa maraming bagay ng ating buhay. Tama? Aminado ba lahat doon? Amen. Pero totoo din ang sinasabi ng Panginoon na kapag ikaw lumalapit sa Kanya, kapag ka ikaw ay humingi ng kapatawaran sa Kanya, kapag ka ikaw ay ang salita ang siyang ginagamit mo na kalakasan mo every day of your life, no, hindi ka niya hinahalin tulad sa branch na walang silbi. Amen. And that's why this word was written, and I believe hindi inumit or inalis ng Lord, dinilit ng Lord, para for you to understand. Kasi totoo naman, kung babasahin mo yon at niya sinabing, you are already clean because of the message or the word that I have spoken to you. Yun yung ano natin assurance. Yun yung ating insurance na hindi nag-expire. Amen? Ang word of God na nagsasabi, you are already clean because of the message I have spoken to you. That's why yung senior ni Pastor Henry, di ba? Let not this word depart from you. Meditate it day and night. Amen? Naalala niyo Joshua chapter 1 verse 9 na bagamat si Moses na leader niya, na alam niya, nagsalita ang Panginoon na sila ipapasok sa lupang pangako, nagkadamatayan na yung mga first generation, including Moses, and yet yung purpose ng Lord para sa Israel ay hindi nagbago. Yes. Amen? Means the same. Na dalawa na lang ang nakapasok po, si Joshua at si Caleb, at yung second generation. Yes. Kasi namatay po yung first generation for 40 years paikot-ikot doon sa wilderness. Ang sabi nga ng mga magagaling na mga historian, kung pupunta ka nga naman doon sa Egypt, going to Canaan, which is Israel now, kung lalakarin mo, 40 days. Yes. Pero dahil matigas sa ulo nila, paikot-ikot sila. And that is my prayer right now in our church. Huwag tayong paikot-ikot. Amen? Huwag tayong maliligaw. Kasi gusto ng Panginoon, lagi tayo nag-attach sa branch. Sabine. Sa vine pala, sorry. Sa true vine. And that is Jesus. Kaya nga sabi ng God kay Joshua, tayo mo na Joshua. Yung sinabi ko kay Moses, yun pa rin ang purpose ng Lord sa'yo. Amen. Kasi simbahan ito, habang naririto ka, ano yung purpose ng Lord sa'yo? Dahil naririto ka, dito ka din ng Panginoon, magpapatuloy po yun. Hindi po yun mawawala. Amen. Kaya nga, in Joshua chapter 23, para mas lalo po kayo may ganyo. Joshua chapter 1 po nangyari yun, kung sinabi ng Panginoon kay Joshua. Pero doon sa Joshua chapter 6, di ba? Yung bago sila pumasok, di ba, shinut down yung Jericho wall. Alam niyo yun, di ba? Pero bago po yung sinunod ng mga nakatira doon, ng mga higante, nalaman nila na tumawid uli sila sa River Jordan. Naglakad sa ibabaw ng tubig. Kaya natakot yung mga nandun doon sa Jericho. Di ba sinunod daw nila? At ang sabi ng Lord, umikot kayo ng 7 araw. Di ba? Isang beses, isang araw. Ano gagawin nila? Lalakad lang. Lalakad lang at ano? Tatahimik. Yes, without Hindi sisigaw, hindi magbubulungan, hindi mag-whisper lahat. And that is so hard, no? Yung 2 million na mga Israelites, mauna yung mga musician, yun lang ang maingay, yung mga tumutugtog. Tayo, wala tayong gagawin doon ikot ng isang ikot every day for 7 days. Without saying anything. It's very hard. No, ang hirap po tumahimik, di ba? Pero may ikotin yung buong wall of Jericho. Siguro naman napakalaki ng Jericho na yun, ano? Napakalaki ng wall na yun. Hindi naman ganito lang yan na buong San Pedro na gano'n. Sa tingin ko, mas malaki. Kasi yun yung lupang pangako sa kanila. Ang wall ng malalaki. That's how God moves during that time. And on the 7th day, iikot sila ng 7 beses. Ikaw at ako, kung naroon po tayo, marami sa atin, bakit ganun? At ganun po siya sabi ni Pastor Joshua sa atin.
wala naman sa'yo, iikot tayo, iikot, tapos wala kang magagawin. Tapos uwi, bukas, gising ulit, ikot, uwi. Third day, ganun. Pwede first and second day, masaya ka pa. The third day, siguro, marami ka ng question, di ba? Marami ka na. And sometimes, and most of the time, in our Christian life, minsan nakikita natin, walang nangyayari. 12 years na tayo, akala natin walang nangyayari sa atin bilang simbahan. Pero maraming nangyayari na po at ginawang pangyayari ang Panginoon para sa ating kabubuti. Amen. Amen! Kaya on the seventh day, na sinabi ni Joshua, shout! Yan na. After 7 day and 7 ikot, when Joshua sabi, shout, and the wall fell down. Nag-iba yung wall. And naka-enter sila. Naka-enter pa lang po, naka-enter. Nakapasok pa lang. Wala pang nangyayari. Hindi pa nila nako-conquer. Ang sabi po nga gano'n, ikaw conquer pa nila. Makikipaglaban pa sila sa mga higante. Kasi yung grapes po doon, during that time, parang bowling ball. Naalala niyo yun, yung the book of Numbers? Yung pumunta si Joshua at si Caleb. Ano ang picture ng verse? Dalawang tao ang may hawak na parang kawayan, tapos isang bungkos na grapes ang dala na ang grapes ay parang bowling ball. Kasi nga naman mga higante nakatira doon. Amen? And that's literally, physically, makikita mo yung kaaway, makikita mo yung pagpapala ng Panginoon, pero mas nakikita mo problema o kaaway, sabi nung 10, huwag tayong pumasok, mamamatay tayo. Ang sabi ni Caleb, tara, pasukin natin. Dahil yan ang mga ako ng Panginoon. Pero it took them 40 years. It's my prayer, huwag tayong mabot ng 40 years bago natin maranasan lahat yan. Please, wag po, dahil 100 na ako. 101. Hallelujah. Amen. Si Pastora Lydia, 112 siguro during that time. Amen. Kaya nga si Caleb, 40 years old siya pumasok. Binigay sa kanya yung Hebron, which is the best land. Pero bago niya makuha yung Hebron, walang gusto kumuha nun. Ayaw ng iba. Kasi nga, in Hebron, nandun yung Amalekites, Anakites, lahat ng kites ng mga higante. Ng mga 10 feet and above. 85 years old, ano sabi niya? Nung the time na tinanggap niya ang salita ng Diyos, at the age of 40, now I am 85, kami yung gano'n, I am as strong as I am when I was 40 years old. Ano nagpapalakas sa kanya? Ang salita ng Diyos. Amen? So huwag tayo mapagod, huwag tayo manghinawa, dahil hawak natin ang salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos po ay hindi nagbabago. Nakuha niya yung Hebron, and there is peace after that. There is peace throughout the land after Joshua. And this is what Joshua said in Joshua chapter 23, verse 14. Ano sabi niya? As you can see, I am about to go the way we all end up going. Know this with all your heart, with everything in you, that not one detail has failed of all the good things God, your God, promised you. It has all happened. Nothing's left undone. Not so much as a word. Ang lahat daw ng pangako ng Panginoon na sinabi nung sila ay tinanggap niya ang salita na yon, sabi ni Joshua. Kaya nga sabi ni Joshua dyan, inauna, as for me and my house, we will serve. Kaya may tapang siya sabihin na walang anumang pangako ng Panginoon ang hindi niya tinupad. Lahat ng ito ay tinupad niya. Amen. Tayo po ay nasa 12. Kaya nga si Pedro, nung lumakad siya sa tubig, nakatingin siya kay Kristo. Amen? Lumakad siya sa tubig. Isang imposible na naging posible. Kaya nga, balikan natin John 15. Kino-connect ko lahat because everything has a purpose. That's why you become a purposeful branch. Sabi nyo ganon, let's go on in verse. But do not worry. Nasa na ba ako? Mali ko. Live in me. Okay, maganda po itong the message eh. Sabi sa iba, di ba, remain in me, abide in me. Sa the message, maganda po. Live in me. Make your home in me. Just as I do in you. I mean, invite Jesus in your home. Invite Jesus in your family. Invite Jesus in your life. Speak Jesus.
to your family, to your children, to your house, to your job, to your wife, to your husband. Amen. Kasi sabi niya gano'n, make your home in me just as I do in you, in the same way that the branch can't bear grapes by itself, but only by being joined to the vine. Totoo naman po yun. Diba, once na tinanggal mo yung branch na yun na nakakabit doon sa vine, doon sa grapes, hindi na yung mamumunga. At ang farmer, o yung nagtanim nun, kailangan tanggalin yung mga dead branch. Right? Yes. Amen. Tayo naman, di ba yung isang branch na nakaganyan, marami pa rin branch na ganyan sa, di ba? Di ba yung isang branch, as may mga ganun-ganun pa? Tama ba yan? Di ba, ito yung vine, tapos may mga branch, tapos doon sa branch may mga ganun, nakaganun-ganun pa, tapos lalabas na yung mga dahon, tama? Tapos yung mga hindi, yung mga, merong parte doon na talaga natutuyot. Meron din parte sa buhay natin na natutuyot, kailangan tanggalin. Kailangan matanggal. Yun yung mga pride, yun yung mga worries, yun yung mga unbelief, fear. Kasi pagka naumpisa ka na matakot, mawala ng pag-asa, naging mayabang, no, hindi ka talaga mumumunga. Amen. Kasi kailangan sunugin yun. Di ba yun po sa rami? Pero yung pananatili mo bilang branch ay nililinis dahil sa salita ng Diyos. Okay, let's go on. Sabi po doon, live in me, make your home in me just as I do in you, in the same way that the branch can bear grapes by itself, but only by being joined to the vine. You can't bear fruit unless you are joined with me. So, hindi ka talaga mamunga kung wala ka sa ating Panginoon. Amen. Let's go on. I am the vine, sabi ni Jesus, you are the branches. When you are joined with me and I with you, the relation, intimate and organic. Ganda ng pagkakasabi, no? Yung relation natin ay intimate. Totoo naman, di ba? Kailangan yung ating pagiging branch sa vine, no? We can express our connection with Jesus kapag intimate. Nananalangin ka, nagbabasa ng salita ng Diyos, nagpapalakasan tayo bilang simbahan. Pero yung personal na intimate relationship mo, ikaw at ang Diyos ang nakakalam niyan. Amen. Now, become intimate. Yung organic na tinatawag na walang halong mga pataba. Hindi organic yung relationship. Sabi po gano'n, the harvest is sure to be abundant. Sabi, pero may warning, separated, you cannot. Kung hindi ka intimate, totoo naman, kapag hindi mo kilala yung Diyos mo, marami kang pagdududa. Pero kung kilala mo ang Panginoon mo, meron pagdududa, pero naniniwala ka pa rin magtiwala. Manampalataya. Amen. Last Monday, we went to Lignayin. Praise the Lord! Nakita niyo naman yung post ng proud tatay. Yes! Deserving na konti na lang, pwede na ako umiyak, umagulgul. Pero napigilan kasi we went there Monday, we're expecting na lilipad na si Stephen, solo flight ng Tuesday, hindi nangyari kasi malakas ang hangin. So ayaw siyang i-release ng kanyang chief flight instructor. Kasi pwede nga, sabi naman niya, Daddy, pwede naman po namin siya i-release. Problema, baka hindi na siya makabalik. Kasi sa lakas sa hangin. So gusto namin babalik siya ng buo, which is, I agree naman. So, His ways are not our ways. So, most probably po bukas, kung di man po pwede bukas, Huwebes, kung di pwede ng Huwebes, Biyernes. Oh Lord, how good and how faithful are you. Eh, kailangan namin mag-stay. Hindi kami pwedeng babalik. Tapos, babalik ulit. Kasi, Miyerkules, uwi kami ng Martes, ng tangali, babalik ulit ng Miyerkules ng umaga. Eh, lipad niya 6:30 at a.m. So, we decided to stay. Praise be to God. God is so faithful. Magastos po yun. Stay kami sa hotel. Stay kami sa isang inn. Doon kami mag-stay for the rest of the stay. If we look on the other side, laking problema. Kasi gastos. Laking problema kasi di ba? Ano mo isipin yung mga consequences. If you look on the other side,
you will see it, Lord, thank you. This is a vacation with my family. Wala nga lang si Daniel kasi may pasok. A vacation to eat what is being offered on that place. And on Thursday, lumipad na po siya. After so many ikot-ikot. Diba sabi sa inyo, sabi ko, pray at 8 a.m. Nakalipad siya yata 8:30. Kasi lumipad siya ng 3 ikot, kasama yung flight instructor niya. Pagbaba niya yung kanyang chief, yung pinaka-head. Kasama niya, may sila siguro mga 9 or 10 times. Kasi yung landing yun ang problema yung landing, kailangan perfect. So, nung na-perfect na yung landing, nung nag-solo flight na siya, this is it, pansit. Diba? And, pwede natin pwede kang kabahan, pero if you are in the Lord and you hold on to the promises of God, inaalala ko yung preschool pa lamang siya nilagay niya, I want to be a pilot, dun po sa kanya ng year. Ngayon, naging totoo na. After 23 years ng kanyang existence, kasi 23 years old na po. Tama ba? 23 years old na 16. God's good, wala po akong pera. But my source is greater than my needs. Amen. Amen. Kaya ngayon mga nagtatanong sa akin mga kaibigan, pinost ko, tapos ang daming message sabi niya, paano mo ginawa yun? 4 million yun 4 million nga, masigit yung million ng Lord. Yes. Totoo po yun, kasi kung walang ganong full scholarship, 4 million ko yun initially. Lalabas ko. Sorry na lang, mas mayaman yung Lord ko. My source. Yes, that my needs. Amen. And that's how that is who God is sa ating buhay. Kung ginagawa ng Diyos sa ating buhay, how much more sa inyong buhay. Amen. Sa kundi to abide in Him. Kaya, separate, you produce nothing. Anyone who separates from me, sabi ni Jesus, is dead wood, gathered up and thrown on the bonfire. But if you make yourselves at home with me, and my words are at home in you, that's the secret to remain in Jesus. Manatili kay Kristo. Kasi hindi na natin nakikita si Kristo during that time, si Kristo mismo nagsasalita. Pero during this time, nagsasalita si Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen. And my words remain in you, di ba? If you remain in me and my words remain in you, sabi niya gano'n, you can be sure that whatever you ask will be listened to and acted upon. And God is so good. Natutupad na unti-unti ang mga pangarap ng aking anak. Nabahagi kayo kasi sasakay kayo sa aeroplano niya. Gagawin na namin ng mga kalalakihan. Tatanggalin na namin yung laman na nandun. Gagawa na namin aeroplano. Simulan ng gawin. This is how my Father shows who He is when you produce as grapes, when you mature as my disciples. Habang ikaw ay nagiging fruitful, nananagana ka sa mga bagay na ginagawa sa iyo ng ating Panginoon, you are truly Jesus' disciples. Amen. Dahil yung salita niya, sinasapang buhay mo, at ang buhay mo ay nabubuhay dahil sa salita niya, ikaw ay totoong kanyang disciple. Let's go on. Layo pa pala ako. Next verse. Meron pa? I love you the way my Father has loved me. Make yourself at home in my love if you commit my commands. You'll remain. You remain. I've told you this, ba't nga sa 10 na kagad, 9 na kagad tayo? Wala yung 10. Magkakasama na gano'n. Okay. At home in my love, that's what I've done. Keep my Father's command and myself at home in His love. At yan po yung sharing ng pastor last Friday sa amin. Choose to love. Amen. So, tingnan mo yung katabi mo kanina, pinatingin siya yung kaluan kanan mo. Kayo magtingin ng kayo. Choose to love that person. Whatever flaws, or whatever mistakes, or whatever nasaktan tayo, mga
mga bagay na nasabi ng katabi mong yan, choose to love. Amen? Jesus first loved us. Sabi nga din sa John 15:16, yun po yung buod nung nag-share last Friday, you have not chosen me, but you have, sabi ni Jesus, you have not chosen me, but I have chosen you and appointed you that you should go and bear fruit. Ganun po tayo minahal ng Panginoon. Hindi natin siya pinili, pero pinili niya tayo. Tinawag niya tayo. At sinabing tayo ay appointed you that you should go. Tayo hayop at tayo mamubuhay. At ang buong yun ay mananatili. At ano man ang hilingin natin sa Diyos, ito'y kanyang bibigay. Kaya nga sabi niya in verse 17, sumunod the verse 17, this is my commandment to you, love one another. Sabi mo ganun, but remember the root command, love one another. And this being February, the love month, no, choose to love. Even that person on your right or left is unlovable. Yes. Jesus, God the Father sent Jesus in this world. Amen? Ang Panginoon, pinili niyang mahalin tayo. Dahil hindi tayo unlovable, kundi mahal niya tayo without any regrets. Any condition. Without any condition. Kasi ang love ng tatay sa atin, sa pamamagitan ng kanyang anak, ay ang buhay na ibinigay niya. Amen. Kaya choose to love. Meron ako narinig na isang pastor, no? Matuto kang mahalin ang iyong kapwa at sa pagmamahal na iyong kasama ang pagpapatawad. Amen. That's what Jesus did for you and for me. Inuna niyang ibigin ka. For God so loved the world. Diba? For God so loved the world. Amen. Ano? That He gave His only begotten Son. Minahal ka at ibinigay. Nung binigay niya si Jesus, without any regrets, without any kapalit, dahil ang binibigay niya, pag-ibig na may kasamang pagpapatawad. Amen. That's why kailangan natin patuloy na naka-attach. Kasi, definitely, kapag hindi tayo naka-attach sa totoong vine, no, hindi natin, yung love na dapat nararanasan natin ay hindi natin mararanasan. Balikan natin John 15 verse, yung mga sumunod, 11 and 12. I'll be, and magtatapos po ako doon. Ala, lumiit na. Walang ganyan. 61 na ako eh. Walang ganyan. Ang hirap eh. Adon. Yun. I told you these things for a purpose. Ano daw? That my joy might be your joy. Doon mo lang nakita kayo the fruit of the Spirit. Galatians chapter 5:22. Sabi ko the fruit of the Spirit is love. So, inuna muna ng Lord na maranasan mo yung love. Kasi out of that love comes joy. So, kapag naka-remain pa na tayo sa true vine, unang mararanasan ng pag-ibig ng Diyos, tapos sabi mo gano'n, I told you these things for a purpose. And that's to you. And that's me. To become a purposeful branch. Amen. Sabi ni Jesus, I told you these things for a purpose. Sinasabi ko sa inyo ito dahil mayroong kadahilanan. May purpose. Ang sabi niya nung nauna, abide in me, remain in me, stay home with me, and I will stay home with you. Ibig sabihin, remaining, attached, connected, stay connected. Why? Kasi kapag connected ka, nag-overflow ang kanyang love. Kapag connected ka, yung joy, that my joy might be your joy, and your joy fully mature. And this, my command. Ito yung pinag-usapan natin. Love one another the way I love you. This is, ano sunod? Meron pa ba? Last game.
putulin o bitin. This is the very best way to love. Amen. At yung sumunod, putting your life unto life of your friends. No greater love than this, yung share ko sa inyo, than to lay down His life for a friend. And that's how God laid down His life to each and every one. Hindi niya tinignan, sabi, di ba, nung pinako si Kristo 2,000 years ago sa cross, it's all about God's love to us. For God so loved the world that He gave His Son, Jesus. Amen? And then when He died on the cross, yung time na nakapako si Kristo doon sa krus sa Kalbaryo, it's not bound time. Wala pong orasyon o panahon yun because the author of time is Jesus. Nakita ka na niya, nakita niya na ako. Alam niya na yung ginagawa niya. Kaya nung napako siya doon sa krus sa Kalbaryo, nakita niya na si Eric. Mamamatay ako dahil kay Eric. Hindi niya sinabing, ay, si Eric lang, huwag si Cynthia. Ay, si Rose lang, huwag si Arman Magnum. Diba? Hindi naman choosy si Lord. Right? He died for all. Regardless of who you are, what you have done, kaya nga yung katabi niya eh. Dalawa niyang katabi, have different views. That person na nagsabi na, kung Diyos ka, ligtas mo yung sarili mo, ligtas mo rin kami. Diba? And the other one said, tumahimik ka. Hindi mo pa kilala na ang taong yan ay walang kasalanan, pero siya'y kasama natin na mamatay. Tayo ng mga magnanakaw. Magnanakaw po sila during that time. The best of friends. Pero nung mamamatay na sila, hindi na sila best friend. Di ba? Ay, iba na yung kanilang pananaw. Yung isa, sabi ko po, ikaw ay Diyos, sagipin mo sarili mo, sagipin mo rin kami. Yung isa, nakita niya yung kaloratian ng Diyos, ni Kristo. Sabi niya gano'n, tuwimik ka. Siya na walang kasalanan ay namatay para sa lahat. Kaya nga sabi niya gano'n, Panginoon, alalahanin mo ako. Diba? Alalahanin mo ako, right? Yes. That's only the simple prayer na ginawa ng taong ito. Hindi siya tumanggap kay Kristo, hindi siya napabilang sa LIC, hindi siya nagpa-water baptism, diba? Hindi siya naglingkod, pero naniwala siya. At siya po yung unang born-again Christian na nakasama ni Kristo. Sabi niya, ano sabi ni Jesus? Today, you will be with me in paradise. Amen, ano? Hahanapin ko po yun eh. Pagpunta na sa langit, sama-sama hanapin natin na, ikaw ba yun? Diba? Amen ba? Huwag niyo na hanapin si Adam kasi mahaba, matataas yung mga bakod niya. Baka wall of Jericho kasi sisina din siya eh. Hindi ka nagkasala eh. Hindi kami mapaparusahan. Hindi kami hirap. Amen? And read your Bible from Old to New Testament. Kasi pagpanig nyo ng langit, makakasalubong mo si Zechariah. Tapos sabi niya, oh Edwin, kumusta ka na? Takantaka ka. Okay na po ako. Hindi mo ko nakilala. Sino po kayo? Ako si Zechariah. Hindi mo nabasa yung sinulat ko? Basa naman. Ano yung paborito mong verse? Patay. Nakasalubong si Ezekiel. Diba? Kasi mga kasalubong natin lahat yun. Kaya basahin niyo po yung Bible dito. Nakikita mo si Solomon, si Nehemiah, si Ezra, sino ba? Si Malakay. Tandang-tanda ko lang kay Malakay, 3:10. Tapos sabi sa'yo ni Malakay, kabisado mo nga yan, nagbibigay ka ba? Aray. Joke lang po yan. Amen? That's why, God wants us to become a purposeful branch, no? When you say purposeful branch, this will, I will be ending up. It is an absolute, complete dependence of the branch to the vine. Totoo naman, di ba yung branch, wala siya magagawa kung hindi siya nakatouch sa vine. So kung ano yung sinusupply ng vine, yun ang tinatanggap ng branch in the natural. Di ba? Tama ba yan? Yung sa puno, hindi siya mamumunga kapag yung vine ay hindi malusog. Kasi wala siyang papukulan ng ibang source,
kundi doon sa vine, sa true vine. Amen. And today, God is warning us and giving us this direction. Continue to abide in the vine. Abiding in the vine. Abiding in the vine. Ha? Amen. Kasi, absolute complete dependence of the branch of the vine. Absolute connection to the source of life. And that is Jesus. In order for us to grow, to mature, is to become always connected in the vine. Alam po lahat po na aspeto ng buhay natin, physically, emotionally, even financially, we should always be connected to the true vine. Amen. Kasi if you are not connected to the true vine, you cannot be financially secure. You cannot be emotionally secure. You cannot be mentally secure. You cannot be physically secure. Tama? If your spiritual life is dead. Amen. Amen. Kaya nga, complete and absolute dependence on the vine. Vine is responsible for the outcome. Branch responsibility is to stay connected. Amen. Sabi mo gano'n, vine responsible is for the outcome. Kung ano yung magiging bunga mo, ay nakadepende ang sanga sa vine. Amen. So kung nakakonect ka lagi sa true vine, definitely yung bunga mo ay maganda. Kung nakakonected ka kay Jesus, definitely ang bunga mo ay mag-umpisa sa love, joy, peace, kindness, patience, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. The ninth fruit that start in the love that we receive from the vine. Amen. And today, that is who you are, that is who I am. As a branch, we are called purposeful branch. May purpose ang pagiging sanga ng bawat isa sa atin. Amen. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, na patuloy mo yung pinapaalala sa amin, na patuloy kaming lumapit. Patuloy na maging connected, to remain, to abide, to be at home with you, Jesus. Because this is your promise unto us. As we abide in you, as we remain in you, you will remain in us. The choosing, Lord, is all about us. Dahil wala namang problema, Panginoon, on your part. Because this is how you have shown your great love unto us. You died for us. No, there's no more greater love, no more greater joy, no more greater blessings na pwede namin tanggapin, Panginoon. Because all these things you have done to us and for us 2,000 years ago. Your death on the cross. And the only thing, O God, that we should be doing is to remain in you, to abide in you, to be stay connected in you, Jesus. Because sabi ng word, sabi ng salita mo, apart from you, we are nothing. Kung wala kami sa iyo, hindi kami nakakonect sa iyo, Lord, wala kaming magagawa. That's why this year, Lord God, our fruitfulness, our abundance, our multiplication, the secret, Lord, is to continue to abide in you, to remain in you, to stay at home with you, and your word will remain, God. This is your promise ng aming pagkakonect sa iyo, Panginoon, at ikaw ay nakakonect sa amin, at ang salita mo ay mananatili sa amin, Panginoon. We will bear fruit. We will bear much more fruit, and we will bear much fruit. And this time, you will consider us as your disciples, and your glory will be revealed sa amin, Lord. Kaya, Panginoon, every family that is here right now,
And even to those family who are not here and watching with us, Lord, we're praying for them. We speak life, we speak Jesus, Panginoon, sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, Panginoon. We speak Jesus, even healing, O God, sa kanilang mga sicknesses, sa mga nararamdaman, not only physically, Lord God, but also emotionally. Let there be healing right now in the name of Jesus. Mental healing, O Lord. Mga nagugulo nilang pag-iisip, pag-unawa, Panginoon. Let the peace of God rule and reign in their hearts and even in their mind in Christ Jesus. Thank you, dear Lord. Hindi po nababago ang iyong pangako sa amin. Mananatili kami sa iyo at pangahawakan namin, Panginoon, ang salita mo. Because being connected with you, O God, you are speaking forth life. This is your promise. You came that you may have life and have it more abundantly. That's why we want to stay connected with you, Lord. To remain in you, to abide in you. Manatili sa iyo, Panginoon. Na ang kaaway ay naririyan para agawin, nakawin, at patayin ang mga pangarap, mga salita mo na dinanig mo sa amin, na ipinangako mo sa amin, Panginoon. But we will remain, our foundation is not about the things of this world, but our foundation is on the Word of God. And that is you, Jesus, the rock of our foundation, the solid rock of our foundation. Maraming pong salamat, Panginoon. We thank you on the word that we received from you this morning. Let it remain. At ito po ay manatiling isang buhay na binhi na natanim sa aming puso upang ito'y lumago at sa kanyang paglago ito ay mamunga at ang bungang ito, Panginoon, ay dumami. Maraming pong salamat. Isa